Yan, good morning po sa bawat isa. So I invite everyone to please stand at sama-sama po tayong umawit para sa ating Panginoon. Handa na po ba ang lahat? Yes! Handa na po? Amen! Yan. So palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tunay na napakabuti ng ating Diyos dahil nalalapit na yung ating anniversary. Yan. So patuloy natin na isa-celebrate yung goodness ng ating Panginoon. Dahil we proclaim and we profess that we are being saved. Sabi nga sa Ephesians 2, verses 8 to 10, "For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them." So ang lahat-lahat sa atin ay alay natin sa ating Panginoon. So ano man pong na-encounter natin sa ating buhay, dahil alam natin na tayo ay niligtas na ng ating Diyos. At di na yon mawawala kung naniniwala tayo na kinahabagan niya tayo at natanggap natin yung biyaya niya. Amen po? Amen. Sige po, palakpakan muli natin ang Lord. Yes. Sige, awitin po natin ang all to Him. Let's clap our hands. Indak po natin ang ating katawan. Then, wala na masigit pa sa ating Lord. Let us declare. For every mountain that is high, He is higher. For every burden that is great, He is greater. For every valley that is deep, He is deeper still. More than we can know. Our promise is Jesus. Our answer is Jesus. All to Him we owe everything. Our Savior is Jesus. Our future is Jesus. All to Him we owe everything. Amen. We owe to you, Lord. Lahat ng ating fears and doubts. For every fear that grows and sin, He is closer. For every doubt that comes on strong, He is stronger. For every battle that we face, He has conquered all. More than we can know. Our promise is Jesus. Our answer is Jesus. All to Him we owe everything. Our Savior is Jesus. Our future is Jesus. All to Him we owe everything. Our promise is Jesus. Our answer is Jesus. All to Him we owe everything. Our Savior is Jesus. Our future is Jesus. All to Him
tayo ay niligtas niya. He is indeed our Savior. Amen? So, let us continue to declare na walang ibang nagligtas at may kakayahang magligtas, kundi ang tanging at nag-iisang Panginoong Hesus lamang. And we truly believe na He is mighty to save. Everyone needs compassion. Love that's never failing. Mercy following. But everyone needs forgiveness. Kindness of the Savior. Everyone needs compassion, the love that's never fading. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, kindness of the Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Yes, O Lord. So take me as a fire. So take me as you find me, all my fears and failures.
Lord, wala kaming ibang masambit, kundi thank you. Thank you for the grace. Thank you for the mercy. Thank you for the works of your salvation. Na ngayon, inaari namin, we proclaim and profess that we are saved. Thank you so much, O God. Dalangin ko na sa buhay ng bawat isa sa amin, ito po yung aming maging panalangin sa inyo, na kami ay mamuhay sa pananampalataya, talikuran ng pagkakasala, at tunay na magamit, Lord, to serve you. Ikaw na nagpakilala sa amin. We owe you everything, O God. Tunay na magliwanag ka sa aming mga buhay. Lord, maraming salamat po. Sa iyo po namin tinataas lahat ng papuri, parangal, at pagsamba sa natatanging pangalan ng Panginoong Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Sige po, let us remain standing as we read Hebrews 6 verses 4 to 12. Yan, so tayo po ay magsalitan, dalawahan. So ako muna and then kayo po. So on and so forth. Hebrews 6 verses 4 to 12. For it is impossible in the case of those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift and have shared in the Holy Spirit, and have tasted the goodness of the Word of God and the powers of the age to come. And then have fallen away, to restore them again to repentance, since they are crucifying once again the Son of God to their own harm and holding him up contempt. For land that has drunk the rain that often falls on it, and produces a crop useful to those for whose sake it is cultivated, receives a blessing from God. But if it bears thorns and thistles, it is worthless and near to being cursed, and its end is to be burned. Though we speak in this way, yet in your case, beloved, we feel sure of better things, things that belong to salvation. For God is not unjust so as to overlook your work and the love that you have shown for His name in serving the saints as you still do. And we desire each one of you to show the same earnestness, to have the full assurance of hope until the end. Sabay-sabay po tayo. So that you may not be sluggish, but imitators of those who through faith and patience inherit the promises. Blessed be the reading of God's Word. Maupo na po tayo. Magandang umaga po sa bawat isa. Sa umaga pong ito ay magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral sa aklat ng Hebreo 6. At tayo po ay nasa verse 4 hanggang verse 12 sa ating tatalakayin. At ang usapin po ay spiritual maturity. Kung naalala niyo po, last week ay tinalakay po natin yung spiritual immaturity. No, kung hindi lumalago sa pananampalataya, ito ay hindi kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga ang hamon sa pagsisimula ng kabanatang ito ay iwanan natin yung elementary teaching. Bagkus dapat tayo ay umusad. At sa pag-usad natin ay meron po itong malaking pakinabang. At dito po sa pag-aaral po natin ngayon, tatalakayin po natin as an overview. Una, meron po ditong caution, admonition to apostasy. Ibig sabihin, kung hindi ka lalago sa pananampalataya, delikado. At binanggit dito yung kapahamakan na pwedeng maganap. At itong hindi paglago sa pananampalataya, posibleng mangyari. Pwede pala yun.
At dito po, pag-uusapan po natin yon. At etong pangyayaring ito ay ipinaalala sa mga mananampalataya dito sa aklat ng Hebreo. Ang pangalawang bahagi, confidence, assurance of salvation, verses 9 to 12. But dito naman po, ipinauunawa sa atin na kung totoo ang pananampalataya mo, may katiyakan sa kaligtasan. Yung kaligtasan mo ay mayroong magandang epekto sa buhay mo at tiyak ang isang pagdanas ng mga pangako ng Diyos. Makakamtan mo yun, mararanasan mo yun, at may katiyakan ang pangyayari na yun. So sa unang bahagi ng ating pag-aaral, tignan muna natin, pagka pinag-usapan ng spiritual maturity, ano yung babala? So this is an admonition to apostasy, verses 1 to 8. Dito po sa unang mga talata, inilalarawan yung kalagayan ng mga mananampalataya na nakay Kristo. Pero ito po nga paglalarawan na to na ginamit ang Kristiyanong mga pananalita ay pangyayari na naganap sa lumang tipan sa mga Israelita. So dito po sa unang bahagi, sabing ganon, for it is impossible. Mayroong pangyayari na imposible. Sabi natin, sa Panginoon, walang imposible. Pero sa pananampalataya natin, mayroong pangyayari na imposible. Yun ang binabanggit. At ang usapin dito, ang kinakausap, in the case of those who have once been enlightened. So dito, ang kinakausap ay mga tao na naliwanagan na patungkol sa Diyos. Naliwanagan na sa paraan ng kaligtasan. At sabi pang ganon, who have tasted the heavenly gifts. So ang kalagayan ay naranasan na rin nila yung kaloob ng langit. Heavenly gifts, ibig sabihin, itong karanasan na to ay hindi kayang ibigay ng mundong ito. Ngunit naranasan nila heavenly gifts and have shared in the Holy Spirit. So itong ikatlong persona ng Diyos ay kanila ring naranasan sa kanilang buhay. And then ang sabi pa sa verse 5, and have tasted the goodness of the Word of God. At dito po ipinakita na ang salita ng Diyos sa buhay nila, nakita nila may epekto pala ito. Napakaganda pala kapag ipinamumuhay ang salita ng Diyos. Pag sumunod ka sa utos ng Panginoon, napakaganda ng mga mangyayari sa iyo. The goodness of the Word of God. So meron silang participation sa spirituality. At sabi pang ganun, and the powers of the age to come. So, ito rin ay may pagtukoy sa karanasan na kung saan yung magaganap in the future, nararanasan na nila sa kasalukuyan. Isa po itong pangyayari na hindi pwedeng ibigay ng mundong ito. Hindi pwedeng ibigay ng sino mang tao. Maski saan ka maghagilap sa mundong ito, hindi mo mararanasan to, hindi mo makukuha ito, hindi mo matatanggap ito. At ito po ay naganap sa buhay ng mga mananampalataya. And particularly, ang mga Israelita. Sa sinulat po sa aklat ni Nehemiah sa chapter 9 verses 10 to 17, ganito po inalala ang ginawa ng Diyos sa mga Israelita. Sabing ganun sa verse 10, nagpakita ka ng mga tanda at mga kababalaghan laban kay Paraon at sa lahat niyang mga lingkod at sa lahat ng mga tao ng kanyang lupain. So ito po'y may pagbabalik tanaw sa panahon na ang mga Israelita ay inalipin sa lugar ng Ehipto, Egypt. At ang pinakamakapangyarihang bansa noon ay ang Egypt. At ang pinuno nila, ang Paraon, ay kinikilalang makapangyarihan. Actually, sinasamba pa nga siya. At ito po yung nangyari sa kanila. Pinakita ng Diyos yung mga tanda
at kababalaghan ng mga panahon na to. Pinakita ng Diyos na mas makapangyarihan siya, mas malakas siya kaysa sa mga Diyos-Diyosan dito sa lugar ng Ehipto. At eto pa po, nung dumating yung panahon na sila, yung mga Israelita, inalis ng Diyos sa pagkaalipin, kailangang dalhin papunta sa lupang pangako, hindi po pumayag ang mga Egyptians. Hinabol sila. Pero sa panahon na hinahabol sila, ito po yung nangyari. Sabi sa verse 11, iyong hinawi ang dagat sa harapan nila, kaya't sila'y dumaan sa gitna ng dagat sa tuyong lupa. Can you imagine? Naranasan ng mga Israelites yun. Yung dagat, nahawi, at nung naglakad sila, tila baga tuyong lupa ang nilalakawan nila. Ito naman po yung nangyari sa mga kalaban. Ang mga humahabol sa kanila ay iyong itinapon sa mga kalaliman na gaya ng isang bato sa malalim na tubig. So yung humahabol sa kanila na mga Egyptians, kinain ng dagat. Nakita po ito ng mga Israelita na talaga namang iningatan sila ng Panginoon, pinotektahan sila at yung mga kaaway nila nasawi. Sa verse 12 po, sa pamamagitan ng isang haliging ulap, ay pinatnubayan mo sila sa araw, at sa pamamagitan ng isang haliging apoy sa gabi, upang tumanglaw sa kanila sa daan na kanilang dapat lakawan. Isipin niyo po yan. Nung panahon na naglalakbay sila papuntang lupang pangako, sa gabi, mayroong nakapalibot sa kanila na apoy. No, na pinoprotektahan sila. Alam natin, sa disyerto, maraming mababangis na hayop. Pero hindi ito makalapit sa kanila. Marami dong scorpion, ahas, at meron din pong mga leon doon na talaga namang pumapatay sa mga manlalakbay. Pero sa kaso ng mga Israelita, pinotektahan sila ng Diyos. Merong haliging apoy na gumagabay sa kanila habang sa gabi. At sa umaga naman, dahil alam naman natin sa disyerto, mainit, meron pong ulap na binibigyan sila ng lilim. Naranasan nila yung mga bagay na ito. And then sabi pa sa verse 13, ikaw ay bumaba sa bundok ng Sinai at nagsalita ka sa kanila mula sa langit at binigyan mo sila ng mga matuwid na batas at mga tunay na kautusan, mabuting mga tuntunin at mga utos. Ang bayan ng Diyos upang hindi sila maligaw ng landas at malaman nila kung ano ang tama na dapat nilang gawin na makakabuti sa kanila, ang Diyos po, tinuruan sila. Sa verse 14 po, makikita natin dito sa aklat ng Nehemiah, ipinakilala mo sa kanila ang iyong banal na Sabat at nag-utos ka sa kanila ng mga utos at ng mga tuntunin at ng kautusan. So ipinakita dito na sa pang-araw-araw na ginagawa natin sa isang linggo, dapat mayroon kang panahon ng pagsamba. No, panahon na kung saan magsasama-sama ang mga taong kumikilala sa Diyos at sila ay sasamba sa ating Panginoon. At sa ganitong paraan, magiging maayos ang pamumuhay. At ipinaalam po ito ng Diyos, mayroong Sabat. Sa verse 15, binigyan mo sila ng tinapay mula sa langit para sa kanilang pagkagutom at nagpalabas ka ng tubig para sa kanila mula sa malaking bato para sa kanilang uhaw. Saan ka pa? Grabe! Kita po natin dito, they have been enlightened, yung heavenly gift tinanggap nila at yung kilos ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang espiritu, yung kabutihan ng salita ng Diyos, and even the age to come. Binigyan sila ng katiyakan sa mga pangyayari na yon. Kaya lang, ano ang nangyari? So kung meron silang participation sa spirituality, things about God, ano ang naging tugon nila? At dito po, titingnan natin yung kanilang performance. Sa kabila ng naranasan nila yung mga bagay na yon, sabi pong ganon sa verse 6, and then have fallen
away. Sa kabila ng mga karanasan na yon, lumayo sila sa Diyos. At yan po yung sinabi, no? Muli, balikan natin yung binasa natin kanina sa chapter 9 ng Nehemiah, verses 16 and 17. Ngunit sila at ang aming mga ninuno ay kumilos na may kapangahasan at pinatigas ang kanilang leeg at hindi tinupad ang iyong mga utos. Ayaw nilang sumunod at hindi inalala ang mga kababalaghan na iyong ginawa sa gitna nila, kundi naging matigas ang kanilang ulo at pumili ng isang pinuno upang bumalik sa kanilang pagkabihag sa Ehipto. Pwede pala yun. Nakita mo na yung katotohanan, alam mo na yung tama, nagpakilala na ang Diyos sa'yo, at ang tugon, katigasan ng ulo. Sa lumang tipan, naganap ito, pero tandaan po natin, meron din pangyayari na ganito na nai-record sa bagong tipan. Ito po, sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 8, kunin po natin yung verse 13, verse 17, 18, and 20 para makita natin yung pangyayari. Sabi pong ganon, ito po yung panahon na lumalaganap na ang pagpapahayag ng mabuting balita patungkol kay Jesus. Sabi pong ganon, maging si Simon mismo ay naniwala at pagkatapos mabautismuhan. So, ito po yung isang sorcerer, no? Manghuhula, no? Nang gagamot ng mga may sakit. Pero, ang kapangyarihang dumadaloy sa kanya, hindi galing sa Panginoon. Magic arts. No? Mga faith healer po ito. No? Kumbaga sa panahon natin, mga naghihilot na may bulong. No? Ganyan po si Simon. Nung narinig niya yung mabuting balita, naniwala naman siya. At nabautismuhan pa nga eh. Sabi dito sa talata, namangha siya nang makakita ng mga tanda at ng mga dakilang himalang ginawa. No? Yung mga apostol po talagang sinamahan ni Jesus eh. Si Jesus, physically wala na, pero yung ginagawa ni Jesus, ginagawa ng mga apostles. Sapagkat pinapatunayan ni Jesus, sinasamahan niya itong mga apostol niya. At nakita yon ni Simon. Kaya siya naniniwala eh. Sa verse 17, ito po yung nangyari. Ipinatong ni Pedro at Juan ang kanilang mga kamay sa kanila at tinanggap nila ang Espiritu Santo. So, corporately, yung mga taong naniwala, tumanggap sila ng banal na Espiritu. And then, tignan po natin yung sumunod. Nang makita ni Simon na ibinibigay ang Espiritu, sila'y inalok niya ng salapi. Anong iniisip ni Simon? Itutuloy niya yung kanyang panggagamot. Yung panggagamot niya, akala niya mababayaran ng pera yung pagkilos ng Espiritu Santo. Kaya sinusuhulan niya itong mga apostol. Ito po yung sabi ni Pedro sa kanya sa verse 20. Ngunit sinabi sa kanya ni Pedro, ang iyong salapi mapapahamak na kasama mo. So si Simon, ipinapahayag ni Pedro na papunta sa kapahamakan. Naranasan ba niya yung Holy Spirit? Nakatikim ba siya ng kapangyarihan ng Diyos? Naliwanagan ba siya sa katotohanan patungkol sa Ebanghelyo? Yes. Kaya lang, dahil hindi maayos ang puso, tumatalikod pa rin sa Diyos. Pwede pala yun. Kaya nga po mga kapatid, itong babala na to, hindi lang para sa panahon nila. Ito'y babala na para sa panahon din natin. Na kung hindi tayo mag-iingat, bagamat nawawanasan natin ang Panginoon, hindi garanti yan
na magpapatuloy ka sa Panginoon. Sapagkat may posibilidad na matigas talaga ang puso mo. Ayaw mo magpasakop sa Panginoon. Kaya nga po, anong banggit dito? Tandaan po natin, ano yung sabi sa verse 4? For it is impossible. Ngayon, connecta natin yung verse 6. To restore them again to repentance. Grabe. So, kung nawanasan mo na ang Diyos, nakita mo na kung paano kumilos ang Diyos, ipinaintindi na sa iyo yung paraan ng kaligtasan, pero tumatanggi ka pa rin hanggang ngayon. Pwedeng dumating yung pagkakataon. In human perspective, it is impossible na magsisi ka pa sa kasalanan. Take note, human perspective yung binabanggit dito ng author. Bakit ba? Paano inilarawan yung ganitong attitude? Sabi, since they are crucifying once again the Son of God. Madali ba yung ginawa ni Jesus sa krus? Do you think madali lang yon? Isipin niyo po maigi yun. Yung mga tao na sa kabila ng nagpapakilala ang Diyos, nararanasan yung kilos ng Diyos, and yet nagmamatigas, ganito po inilalarawan yun. Ipinapako nila muli si Jesus sa krus. Para bang sinasabi nila, yung ginawa ni Jesus sa unang pagkakataon, hindi sapat. Lord, ulitin mo yun. Hindi pa ako kontento, hindi ako kumbinsido. Grabe yung kalapastanganan. Pero ito po yung magiging epekto. To their own harm and holding Him up to contempt. So yung ganun palang pagmamatigas, sinong mapapahamak? Yung nagmamatigas. Hindi ka mananalo sa mali mong pangangatuwiran. Hindi ka mananalo sa mali mong pananaw sa buhay. Kung ipipilit mo yung mga bagay na gusto mo, may sinabi na ang Diyos eh. Ayaw mo pang paniwalaan. At sabi nga dito, to their own harm. Holding up to contempt. Sa aklat ng Juan, nung si Jesus bago niya iwan yung mga alagad niya, inilarawan niya ang sarili niya na siya yung puno ng ubas, ang mga tagasunod niya, sila yung sanga. Ganito po yung sabi ng Panginoon sa Juan 15:5-6. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay namumunga ng sagana. So kung meron kang totoong pakikipagrelasyon kay Jesus, mamumunga ka. Whether you like it or not, kung nakakabit ang sanga, di po ba? Kung maayos yung pagkakakabit niya dun sa puno, it will bear fruit. Sapagkat hindi kayo makagagawa ng anuman kung kayo'y hiwalay sa akin. So, yung pananatili ng sanga sa totoong puno, ito yung dahilan. Kaya siya nakagagawa. Kaya may pagbabago sa buhay niya. Pero ito yung sabi, ang sino mang hindi nananatili sa akin, ano nangyayari? Ay itinatapon tulad ng sanga, ito'y natutuyo at ang gayong mga sanga ay tinitipon at inihahagis sa apoy at sinusunog. Ito po yung paalala. Ito pa nga po, sa Mateo 7:21-23, yung senaryo po dito, Judgment Day. No, sa panahon na kung saan ang mga tao humarap na sa Diyos at sila'y hinahatulan na. Sabi pong gano'n sa Mateo 7:21-23, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo, again, sa iyong pangalan, at gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan.
At kung magkagayon, ay ipapahayag ko sa kanila. Si Jesus ang nagsasalita dito. Hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Can you imagine? Alam niyo po, nung pinabasa ko to, Judgment Day, may mga taong lalapit, akala nila yung ginagawa nila sapat na batayan para papasukin sila sa langit. Tandaan po natin, yung relihiyon na ginawa ng tao, pag tinanong mo sila, bakit ka papapasukin sa langit? Alam niyo, sasabihin nila, kasi mabait ako eh. Kasi sinusunod ko lahat ng inutos ng Diyos. Kaya papasok ako sa langit. Ganun ang relihiyon ng tao. Pero yung totoong Kristiyano, yung katulad natin, pag tinanong, bakit ka papapasukin sa langit? Kasi masama akong tao. Matigas ang ulo ko. I deserve hell. Pero iniligtas ako ng Diyos. Amen. Wala kang ipagmamalaki sa harapan ng Panginoon. Ang kaligtasan mo ay batay sa biyaya ng Diyos na kanyang ginawa para mapatawad ang kasalanan mo. Hello? Kaya nga po dito, di ba sabi, nagpropesiya kami, nagpalayas kami ng demonyo, gumawa kami ng mga himala. Pero yung pala, wala silang relasyon sa ating Panginoon. Akala nila sa pamamagitan ng ginawa nila, yun ang paraan para makapasok sa langit. Mga kapatid, kailangan po nating magpakumbaba sa Diyos at aminin na makasalanan tayo. We deserve hell. At kailangan natin si Jesus bilang tagapagligtas. At kinikilala mo siya bilang iyong Panginoon. Ito pong mga taong ito, ayaw sumuko kay Jesus eh. Nagmamalaki sila. Kaya nga po, sa ganitong kalagayan, dahil yung iniisip nila, yung paraan ng kaligtasan, dahil sa ginawa nila, dumating yung time, hindi na nila kaya na sumunod pa kay Jesus. Dahil umaasa sila sa kakayanan nila eh. Yun po yung performance nila. At ganito inilarawan yung ganyang kalagayan. Ito po yung picture. For land that has drunk the rain that often falls on it. No, dito po inilalarawan yung land. Ito po yung mga uma-attend sa church. No? Binabagsakan ng biyaya ng Diyos, no, ng ulan. And produce a crop useful to those for those sake it is cultivated. So lumalago. Receives a blessing from God. Dito po, yung paglago ng lupain, hindi dahil sa lupa, kundi dahil sa blessing na binibigay ni God. Ayan po yung nilarawan sa aklat ng mga awit. Salmo 1:1-3. Tignan niyo po yung kalagayan ng isang taong blessed by God. Ano yung nagagawa niya? At ano yung ayaw niyang gawin? No, ganun po pag bless ka ni Lord, may mga bagay na ayaw mo nang gawin. At may mga bagay na gusto mong gawin. At ano ang epekto nito? Ito po yung makikita natin. Ito po yung taong mapalad. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya. No, yung mga tinutuya ang Diyos, ayaw nila doon. Hindi sila nasisiyahan sa mga ganong gawain. Anong ginagawa nila? Ang taong mapalad, ito yung ginagawa. Kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan. Saan po sila masaya?
sa kautusan ng Diyos. At nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Alam niyo po, ang taong pinagpapala ni Lord, nai-inlove sa Panginoon at nai-inlove sa salita niya. Hello? O yung bang parang gusto ko magbasa ng Bible, gusto ko pa matuto sa salita ng Diyos. Lord, ano pa po yung gusto mong gawin ko? Ano pa po yung utos mo? Susunod ako. You are blessed. Bakit blessed? Inilarawan po yan. Sabing ganun sa verse 3, siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig. Imagine niyo po yun. Na nagbubunga sa kanyang kapanahunan ng kanyang dahon na may hindi nalalanta. Isipin niyo yung ganong puno. Magkaroon ka ng ganyang puno, di ba? Palaging may bunga, hindi nalalanta. Wow! Ano pa sabi? Ito daw pong taong ito, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Hello? Ano yung bunga ng stress at pagod? Kasi minsan yung ginagawa mo parang walang bunga. Di po ba? Pero ito, pag nasa Panginoon ka at naunawaan mo yung paraan ng Diyos, yung plano ng Diyos, naunawaan mo kung ano yung pinakamahalaga sa buhay na to, at yun ang gustong-gusto mong lakaran, nakikita mo, nagtatagumpay ka. Kapatid, ito po yung buhay na ibinibigay ng Panginoon sa mga sumusunod sa Kanya. Marami pong mga tao ngayon, mayaman, sikat, lahat ng makain, nakakain niya, lahat ng gusto niya po, napupuntahan niya, pero masaya ba siya? May kapayapaan ba siya? Nararamdaman niya ba yung pag-ibig? May totoo bang nagmamahal sa kanya? A blessed life. This is a blessing from God. No? Yun po yung binabanggit dito. Ganun ang paglalarawan. Pero ito, sa kabilang banda, but if it bears thorns and thistles, ito po ay kalagayan na, di po ba, nung nilikha ng Diyos ang haldin. No, di po ba napakaganda niya eh. Walang damo na tumutubo. Pero nung nagkasala ang tao, tumubo itong mga damo na to. Mga halamang hindi pakikinabangan. Dumi sa kapaligiran. Ito po'y paglalarawan ng sumpa. Pag may tumubo na thorns and thistles, sumpa po yun. Sabi ganon, it is worthless and near to being cursed. Near to being cursed. Ibig sabihin, hindi pa sinumpa eh. Pero kung nagpapatuloy sa ganong kalagayan, yung sumpa ay darating sa kanya. At dito po, yung worthless na taniman, sabing ganon, and its end is to be burned. Susunugin sila. Sa Mateo 13:24 hanggang 30, ganito po inilarawan yung pangyayari. Ang kaharian ng langit ay maihahambing sa isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukirin. Yun pong kaharian ng langit na binabanggit dito, yung church na nandito sa lupa. Okay? So nagtanim ang Diyos ng mabuting binhi sa kanyang bukirin. Sa verse 25, ang sabi, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng mga binhi ng damo sa triguhan at umalis. So kita natin dito na ang church sa panahon natin ngayon, mayroong mabuting binhi at mayroong ding damo. Actually, yung damo, peste. Diba? Sinisira niya yung nutrients ng mabuting binhi. At ganyan ang kalagayan ng church. Kaya nga, hindi mo pwedeng sabihin na dahil nasa church ako, maayos lahat.
Dahil nasa church ako, mababait lahat. Mag-ingat ka. Kasi dito sa church ni Jesus, inilarawan na mayroon ding damo. Ano yung trabaho ng damo? Sinisip-sip niya yung nutrients na para sa mabuting binhi. Sa ganyang kalagayan, sabing ganon, sabi sa 27, lumapit ang mga alipin sa pinuno ng sambahayan. At sinabi ng mga alipin, sabi sa 28, sa kanya, nais ba ninyong pumunta kami at bunutin ang mga damo? No, yun ang gusto nilang gawin. Tuloy pa natin. Ngunit sumagot siya, wag! Baka sa pagbunot ninyo sa mga damo ay mabunot pati ang mga trigo. Hayaan ninyong tumubo ang mga iyon, nakasama ang mga trigo hanggang sa anihan. At pagsapit ng anihan, tipunin muna ninyo ang mga damo, talian ninyo ang mga ito upang sunugin. Ngunit tipunin ninyo ang mga trigo sa aking kamalig. Pansinin nyo, yung damo at trigos, pinahintulot na parehas na lalago. Sa mundong ito, hindi lahat mababait. Kasi pinahintulot ng Panginoon yung kanilang sabay-sabay na paglago. Pero, may takdang panahon ang Panginoon na yung mga damo at trigo paghihiwalayin. Yung damo, susunugin. May takdang panahon ang Panginoon dyan. At yung trigo, ilalagay dun sa kanyang kamalig. Ibig sabihin, sila'y may ilalagay sa maayos na kalagayan. Mga kapatid, this is the picture of the church. Kaya ano ang punto? Mag-ingat. Amen? Huwag magpakakampante sa iyong pananampalataya. Importante ang paglago. Ngayon, kung posibleng mangyari yung mga bagay na to, ito naman yung katiyakan sa mga totoong mananampalataya. Sinabi dito ng writer yung kanyang confidence, assurance of salvation sa verses 9 to 12. Ito po yung performance ng mga mananampalataya. Though we speak in this way, yet in your case, beloved. No? So ang ina-address ng writer ng Hebrew, yung mga totoong sumasampalataya sa Panginoon. Kaya sinabi, beloved. No? Sila'y mahal ng writer and at the same time, mahal sila ng Diyos. We feel sure of better things, things that belong to salvation. Take note, we feel sure. So, tiyak. Hindi magbabago yon. May katiyakan ang kalagayan ng totoong sumampalataya. Sa aklat ng Galatia, 5:22 hanggang 25. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtiyatiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Tingnan niyo po. May mga tao po ba kayong nakitang ganyan? Meron siyang love, meron siyang joy, meron siyang peace. And then, kindness, goodness, gentleness, etc. Alam niyo po, nagaganap yan sa totoong sumasampalataya sa Panginoon. Sapagkat yan po ang nililikha ng Espiritu ng Diyos sa totoong mananampalataya. Hindi ka takot sa anumang nangyayari sa mundong ito sapagkat meron kang kapayapaan. Hindi ka takot na layuan ng mga tao sapagkat alam mo, mahal ka ng Diyos. Bagamat nagkakagulo sa paligid, bagamat ang mga tao hindi nagkakasundo, tumataas ang presyo ng mga bilihin, panatag ka. Bakit? Kasi kaya mo magtiis. At sa kabila ng nararanasan mong hindi maganda, gumaganti ka ng kabutihan.
Alam niyo po, pag nagagawa mo yung mga bagay na yan, hindi ikaw ang gumagawa niyan. Kundi yan ay bunga ng Espiritu Santo sa buhay mo. Kaya may pagbabago. Paano nangyari yon? Sabi sa verse 24, ito pong mga taong ito, ipinako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang makalamang pagkatao, kasama ang masasamang pagnanasa at mga kahalayan nito. Yamang binigyan na tayo ng espiritu ng bagong buhay. Anong sabi? Lumakad tayo ayon sa kanyang patnubay. Mga kapatid, may bunga ang totoong pananampalataya. Bakit? Sabing ganun sa verse 10, for God is not unjust, so as to overlook your work and the love that you have shown for His name in serving the saints as you still do. Pansin po natin dito na ang totoong mananampalataya nagmamahal at gumagawa para sa Panginoon. Nagmamahal siya sa mga taong minamahal din ng Diyos. Isa pong pinagpapasalamat ko sa ating church. At very evident ito sa mga sinasabi ng mga bago nating mga nakakasama. Sabi nila, bakit parang komportable ako sa grupo niyo? Bakit parang ang tagal ko na kayong kakilala? And then, sa mga DG meetings natin, yung mga kasama natin, pwede nilang sabihin yung mga nararamdaman nila, yung takot nila, yung pangamba nila, yung kahinaan nila, nang hindi sila nire-reject. Bagkus tinutulungan pa nga. Alam niyo, ba't nangyayari yan? Bunga ng Espiritu Santo. Amen? Pag may nangangailangan sa atin, walang pambayad sa ospital, may nagkasakit, kailangan ng wheelchair, alam niyo, yung mga kapatiran natin, hindi mo na kailangang utusan eh. Sa group chat natin, di po ba mapapansin nyo, may mga tao say, mayroon pong wheelchair na ganito, papadala po namin dyan. No, hindi, may dadalaw sa'yo, may pupunta sa'yo, ipagpe-pray ka, i-encourage ka. Hindi na po inuutusan eh. Kumikilo sila ng kusa. Tulad ng isang pamilya. Bunga ng Espiritu Santo. Amen? Di ba? Pagka birthday nung karamihan dito, may cake kayo. Yeah? Pag birthday nung karamihan dito, may bunga ng Espiritu Santo po yan. Amen? Sapagkat ito ang tunay na komunidad ng mga mananampalataya. Nagkakaisa tayo, nagtutulungan, umaabot, nananalangin para sa isa't isa. Sa Pilipos 1:6 at 7, ganun din ang naranasan ni Apostle Paul. Tignan niyo po yung sabi niya. Lubos ang aking pagtitiwala na ang Diyos na nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ang tatapos nito hanggang sa araw ni Kristo Jesus. Pansinin niyo, ang Diyos ang nagpasimula. Ang Diyos ang tatapos. So, ibig sabihin, yung nararanasan ng komunidad ng mga mananampalataya, pinasimulan ng Diyos, hanggang katapusan, kikilos ang Diyos. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Amen? May kilos ang Panginoon. At ito po ang nakita ni Apostle Paul. He who began a good work in you, He will complete it. Kukumpletohin niya hanggang sa pagdating ni Kristo. Until Judgment Day, kikilos ang Diyos. Kaya nga po, ang pananampalataya po natin, mga kapatid, hindi patay. Buhay na buhay ito. At sa pamamagitan ng bawat isa, nararamdaman natin, nararanasan natin ang Diyos sa ating kalagitnaan. Amen? At bukod doon, yung kanyang espiritu mararanasan natin at nararanasan natin. Amen? Kaya nga po yung paglago sa pananampalataya,
Isa po itong kalagayan na meron kang partisipasyon sa buhay ng kapwa mo mananampalataya na naglalakbay sa buhay na ito. Sapagkat tandaan niyo po, sa mundong ito, napakalungkot ang nag-iisa. Kaya nga po marami ng kapihan eh. Kasi marami ng pagod. Marami mga tao nang gusto nila ng kausap. Sa Japan po, binibili ang kausap. No, nag-o-offer sila, mayroong mga tao doon, babayaran nila para lang makausap nila. Hello? Pero sa komunidad ng mananampalataya, hindi ganun. Kusang loob mong gagawin ng mga bagay. Dahil alam mo, minahal ka ng Panginoon at yung pagmamahal na naranasan mo sa Panginoon, pagpapatawad na ginawa ng Panginoon sa iyo, kaya mo ibigay sa iba. Kasi naranasan mo yan mula sa Panginoon. Amen? Tandaan nyo, you cannot give what you do not have. Pero kung magiging bukas ang kalooban mo sa Panginoon, mararanasan mo siya. At yung karanasan mo sa Panginoon, magagamit mo yan sa pagmamahal sa kapatid mo. Amen? Ito po ang mga mananampalataya. Ganito ang kanilang ginagawa in serving the saints as you still do. Take note consistent. Hindi pa bago-bago yung kalagayan nila. Still do. Ibig sabihin, nagpapatuloy sila no matter what happened. And then, ito po yung perseverance nitong mga saints na to. Sa kabila ng may pagsubok, nahihirapan din sila, nagkakasakit din sila, pine-persecute sila. May mga taong lumalayo sa kanila dahil hindi kinikilala yung Diyos nila. Yung mga values and principles nila, hindi tinatanggap ng mundong ito, kaya naman nawawanasan nila yung discrimination. Pero sa kabila ng mga pangyayaring yon, ito ang hamon nitong writer. And we desire each one of you, take note, individual, to show the same earnestness. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, bawal ang tamad. Kailangan masipag. Earnest, to have the full assurance of hope until the end. Bakit ka magpapakasipag? Kasi meron kang inaasahan. Assurance of hope. Ba't ka nagtatrabaho sa kumpanya? Nagsasakripisyo ka pa nga eh. Bakit? Maski nga may sakit, pumapasok ka eh. Bakit? Minsan nag-overtime ka pa. Minsan nga iniiwan mo pa pamilya mo eh. Bakit? Kasi may inaasahan ka. Kinsenas, katapusan. Hindi po ba? Hello? Sa pananampalataya natin, meron tayong inaasahan na gagawin ng Panginoon at dapat umaasa ka sa pwedeng gawin ng Panginoon. Dahil yung pagtiyatiyaga natin, mayroong katiyakan sa pag-asa na inihanda ng Diyos. At habang inaantay natin yung pag-asa na yon, take note, iniingatan tayo ng Panginoon. Kaya niya tayong ingatan. Huwag kang matakot sa mga Chino na nagbabanta na sakupin ng Pilipinas. Kung na kay Lord ka, kaya ka niya ingatan. Amen? Huwag kang matakot sa pagtaas ng yung inflation rate. Dahil kanino ba galing ang blessing? Minsan trabaho ka ng trabaho, ayaw mo na dumalo sa gawain ni Lord kasi kailangan magtrabaho. Kasi wala pera. Kanino ba galing ang blessing? Hello? Isipin po natin maigi, mag-isip tayo ng tama. Yung buhay mo, sino nagpe-preserve? Hindi naman doktor eh. Yung takbo ng mundong ito, sinong nasusunod? Hindi naman mga politician eh. Kung kakampi mo ang Panginoon, sino pang pwedeng kumalaban sa'yo? Kung hawak ng Panginoon yung buhay mo, sino pang aagaw sa'yo? Meron bang mas malakas kesa kay Lord?
Kaya nga po, pag nasa Panginoon ka, meron kang full assurance of hope until the end. Hindi ka niya iiwan. Hello? Minsan yung katabi mo, ang daming pangako, pero napapako. Bigla kang iniiwan sa air eh. Balkada mo sa inuman, talagang grabe. Pero nung nagkasakit ka na, asa na sila? Si Lord until the end. Amen. Tatapusin niya eh. Kaya nga dahil dito, anong hamon? So that you may not be sluggish. Ano yung sluggish? Tamad. Hindi lumalago. So bakit may encouragement ng hope? Para wag tayong maging sluggish. Tamad. O yung status ko lang. Hindi ganun ang Christianity. It must grow. Sabi nga pong ganun, anumang may buhay, kung hindi lumalago, nagsisimula ng mamatay. Di po ba? Kaya delikado kung hindi ka lumalago. Kaya nga po sabing ganun, be imitators of those who through faith and patience inherit the promises. Wow. Tandaan natin, yung ipinagagawa sa atin ng Panginoon, meron nang gumawa noon at hindi sila nabigo. Hindi na bago yung utos ng Panginoon. Hindi na bago yung mamuhay ka sa pananampalataya. Hindi na bago yung ialay mo yung buhay mo para sa Panginoon. Hindi na bago yung pagsunod sa Panginoon at talikuran ng lahat. Actually, sa Hebrews 11, makikita natin yung mga pangyayari na yun. May gumawa na at hindi sila nabigo. Kaya nga po, as an example, si James, no, sa Santiago 5:10-11, ito po yung sabi niyang ganon. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa pangalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Sinabi nating pinagpala ang mga nagtsatsaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Talagang napakabuti at tunay na mahabagin ang Panginoon. Kilala niyo po ba si Job? Namatay ang mga anak niya. Nanakaw yung mga ari-arian niya. Nasunog pa nga eh. No, mayroong buhawi na dumating. Grabe. And then, nagkasakit siya. Yung kalusugan niya bumagsak. Pero si Job, nagtiis. Hindi niya tinalikuran ng Panginoon. Actually, sabi niyang ganon, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ang kukuha. Ipinanganak akong hubad, babalik ako sa Diyos ng hubad. At ito yung napakagandang sinabi niya, purihin ang Panginoon. Hindi niya tinalikuran ng Panginoon. Nagtiis siya. And then if you have read itong book ni Job, sa dulo ng mga pangyayari, yung mga anak niyang nawala na sila, pero nung nagkaanak siya, doble. Yung nawala sa kanyang ari-arian, binalik ni Lord, doble. Yung asawa lang hindi. Isa lang. Pero lahat ng nawala sa kanya, it was multiplied. Hello? Nagtiis siya. At napakaganda ng naging bunga nito. Kaya nga mga kapatid, nagtitiis ka ba sa pagsunod mo sa Panginoon? Nahihirapan ka ba dahil pinipili mo ang Diyos kesa sa kamunduhang ito? Pinipili mong sumunod sa utos ng Panginoon kesa yung mga pinagagagawa ng mga taong walang pagkilala sa Diyos. Mahirap, masakit, pero ang dulo niyan,
kapaki-pakinabang. Amen. Kaya nga po, sa summary, ano yung caution sa atin? Ito'y isang paalala na pwede yung apostasy na maganap. Yung tamad, lazy, ito ay unfruitful sa kanyang spirituality. At dahil dito, they are useless, near to being cursed. Habang nabubuhay pa ang isang tao, pwede kang magbalik loob sa Panginoon kung hindi pa maayos yung relasyon mo sa Kanya ngayon. So dun sa confidence, sa verses 9 to 12, assurance of salvation, tiyak ang kaligtasan. Kasi yung kaligtasan, gawa ng Diyos. Amen? Hindi tayo, hindi ako, hindi ikaw. Si Lord ang magliligtas sa atin. Ngayon, kung niligtas ka na ng Panginoon, kailangan magpakasipag, diligent. At dahil dito, sabing gano'n, mararanasan yung fruitfulness sa yung spirituality. No, yung maturity. Then you will become useful, inheriting the promises. Ngayon pa lang, mararanasan mo na ang mga magagandang bagay na plano ng Panginoon. Kumbaga, sa buhay na ito, habang sumusunod ka sa Panginoon, may patikim ng kalangitan. I believe, hindi ako nag-iisa sa karanasan na yon. Nararanasan natin ang Diyos. Amen? Kaya lang, patikim lang yon. How much more pagdating natin sa totoong tahanan natin. Kaya nga po, as an application, sa caution, be afraid in becoming spiritually sluggish. Kung nakikita mo yung sarili mo na hindi lumalago, ayaw mong lumago, matakot ka na. Baka magdire-diretso yan, maging matigas ang puso mo. Kumakatok si Lord pero hindi mo na maramdaman. Kinakausap ka ni Lord pero bingi ka na. Repent if you are not growing. Impossible sa human perspective na mag-repent yung taong naranasan na ang Diyos. Pero tandaan nyo, ang Bible, buong-buo pa rin ang kanyang pananaw na ang taong repentant, tinatanggap ng Diyos. Amen? So the moment na ang Diyos kumilos sa iyo upang magsisi ka ng kasalanan, ibig sabihin, hindi pa totally na iniwang ka ng Diyos. Pero kung ayaw mo na magsisi sa kasalanan, matigas ang puso mo, nakakatakot yun. Baka nung panahon na kinakausap ka ng Diyos, aayaw-ayaw ka. Nakakatakot yun. Kaya nga kung naririnig mo na ang Panginoon ngayon, lumapit ka na sa Kanya. So, in confidence, tandaan po natin, be earnest to grow in spirituality. Ang paglago, pinagsisikapan po yan. At kung ikaw ay lumalago sa pananampalataya, maglingkod ka sa mga minahal ng Panginoon. Huwag kang matakot. Get involved sa buhay ng ibang mananampalataya. Kasi, tandaan nyo, dinisenyo ang pananampalataya natin na may kasama. Kaya po church Ang church ay community of believers. As a challenge, ito po, share how do you feel and think knowing that apostasy to Christ is a possibility. Anong naramdaman mo na pwede pala yon? Sa church pala, hindi lahat ng uma-attend. Totoo. At pinahintulot ni Lord yon. Lumalago sila, lumalaki sila. Sabay-sabay. Yung totoong mananampalataya at yung mga fake. Pero yung mga fake, meron pang chance habang nabubuhay na lumapit sa Panginoon. Kaya nga po ito'y pinapaalala Pero ito naman, kung totoo ang faith mo, merong confidence. Kaya nga po, share what do you think on assurance of inheriting the promises by every true believer. Kung totoo ang pananampalataya mo, iingatan ka ng Diyos.
Ang Diyos na nagpasimula ng iyong kaligtasan, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Amen? Kaya nga po mga kapatid, itong spiritual maturity, this is a possibility sa lahat ng mga totoong mananampalataya. Ngunit, mag-ingat tayo. Baka nadadaya tayo. Nakala natin okay lang na hindi lumalago sa faith. Mag-ingat tayo. Baka hindi pa totoo ang pagsuko natin sa Panginoon. Alam mo yun kung totoo kang lumalapit sa Panginoon. Alam mo rin naman kung totoong bigay na lahat para kay Lord. Mga kapatid, isang napakagandang buhay ang nilaan ng Panginoon sa atin. Namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, binayaran ng kasalanan, at lahat ng sumampalataya, hindi na mapapahamak, meron silang buhay na walang hanggan. At yung katiyakan ng pangyayari na yon, ipinaalam sa atin sapagkat si Jesus, matapos siyang mamatay, nung ikatlong araw, siya'y nabuhay na muli. Nagpakita sa mga alagad niya, yung mga disciples nagsulat ng Bible. Sinulat nila yung nakita nila, narinig nila. At ito yung pinag-aaralan natin ngayon. Ito yung binabasa natin ngayon. Ito yung pinangahawakan natin ngayon. Totoong pangyayari po. At si Jesus umakyat sa langit. Pero bago siya umakyat, sabi niya sa mga alagad niya, babalik ako muli. Hello? Pag bumalik si Lord, handa ka ba? Pwede po bang tumayo tayo? And then, panghawakan po natin yung awit na ito, yung kaligtasan talagang, si Lord lang ang gagawa nito. As we sing this song, ito yung pinananampalatayaan natin. Let's sing. Salvation belongs to our God, who sits upon the throne, and unto the Lamb
Siya ang ating kalakasan. Siya ang karangalan. Sa Kanya ang kapangyarihan. Sa Kanya ang kaluwalhatian. Not to us, O Lord, not to us, but all the glory and honor to you alone. Salamat po sa kaligtasan. Salamat sa pagliligtas mo. We don't deserve heaven. Nagkasala kami sa iyo. Hindi kami naging matapat. Hindi namin nasunod yung pamantayan mo. We have offended you, Lord. Ngunit lumalapit kami sa iyo ngayon. Dahil sa natapos mong gawain sa krus ng Kalbaryo. Nananampalataya po kami na sapat ang ginawa mo sa krus upang bayaran ang aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon. Sa umaga pong ito, aalalahanin po natin yung ginawa ng Panginoong Hesus sa krus. Tulad nung sinabi ni Apostol Pablo, alalahanin natin ang Panginoon gamit ang elemento ng tinapay na siyang simbolo ng kanyang katawan. At gamit din ang elemento ng juice na siyang pagpapaalala sa atin na kinailangang may mamatay. Kailangang ang pagdanak ng dugo sa ikapapatawad ng kasalanan. Sa umaga pong ito, kung nananampalataya tayo sa natapos na gawain ng Panginoon at sumasang-ayon tayo na ang komunidad ng mga mananampalataya ay iniligtas ng Panginoon at sila ang kaisa natin sa buhay na ito. Iniimbitahan ko po kayo bilang kapahayagan ng pananampalataya sa Panginoon. Tayo po ay makibahagi sa pag-alaala sa huling hapunan. Ngunit bago po natin gawin yan, nais ko po muna na siyasatin natin ang ating mga kalooban. Kung meron po tayong nagagawang kasalanan sa Panginoon, mga gawain na taliwas sa ipinahayag ng Panginoon, ihingi po muna natin ito ng tawad sa Kanya. Kung ipapahayag natin ang ating kasalanan, siya ay tapat at banal na patatawarin tayo at lilinisin sa anumang kasalanan. Maging tapat tayo sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos natin matapat. Kung kayo po ay nakipag-ayos na sa Panginoon, sa oras na ito, iniimbitahan ko po kayo na kumuha ng bahagi ng tinapay at ng juice at sabay-sabay po na kakainin natin at iinumin ito mamaya. Sige po. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo, makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo. Mag-isa, yan ang katawan, binayubay upang ikaw
tinapay. Alalahanin po natin ang Panginoong Yesus kung paano ay siya'y naging tao. At sa pagiging tao niya, hinawap niya ang parusa sa kasalanan. Bagamat hindi niya ginawa ang pagkakasala, inako niya ang kasalanan ng mga tao na sasampalataya sa Kanya. Kung ikaw ay kabilang sa mga sumasampalataya sa Panginoon at naniniwala sa ginawa ni Jesucristo na siya ang nagbayad sa iyong kasalanan, kainin po natin ang may pasasalamat ang tinapay na ito. Taas po natin ang juice. Kung walang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Kailangang may mamatay upang mabayaran ang kasalanan. At yun ay ginampanan ng perpektong anak ng Diyos. Hindi siya nagkasala, ngunit ibinigay niya ang katawan niya, ang buhay niya bilang handog para sa kasalanan ng sangkatauhan na sasampalataya sa Kanya. Kaya naman sa oras na ito, ang juice na ito ay inumin natin ng may pasasalamat sa kaligtasan na ating nakamtan sa pamamagitan ni Jesucristo. Inumin po natin. Panginoon, salamat po sa kaligtasan, sa pagbabayad mo sa kasalanan. Salamat po dahil sa iyong pag-ibig, ipinahayag mo ito sa pamamagitan ng pagdating ng iyong anak na si Jesucristo. At siya ay kinikilala namin na aming Panginoon at tagapagligtas. Panginoon, nag-aantay kami sa muli mong pagbabalik. Alam namin na ikaw ay sa unang pagkakataon dumating upang maging manunubos sa kasalanan. Sa ikalawang pagkakataon, sa iyong pagbabalik, ikaw ay hukom sa lahat ng iyong mga nilikha. Salamat dahil sa iyong hukuman, ang sumampalataya ay pinatawad sa kasalanan at taglay ang isang buhay na ikaw lang ang nagbigay. Panginoon, nawa ang iglesyang ito na kung saan kami ay nagsasama-sama, gamitin mo po kami para sa iyong layunin. Gamitin mo po kami upang maging bahagi kami ng mga bagay na ginagawa mo sa mundong ito. Panginoon, tulungan mo rin kami na magtulungan, magkaisa, magsama-sama upang kami ay magpalakasan at patuloy na sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Bago po tayo maghiwa-hiwalay sa lugar na ito, nais ko pong ipahayag ang pagpapala ng ating Panginoon. Kung nais niyo pong itaas ang kamay niyo bilang kapahayagan na nais niyong tanggapin ang biyaya ng Diyos,
naniniwala kayo sa kakayanan ng Panginoon. Sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya na nagplano ng paraan ng kaligtasan. Siya na nagpasimula ng mabuting gawa na ito ay lulubusin niya hanggang sa araw ni Kristo sa ikalawang pagbabalik ng Panginoon. May the Lord bless you and keep you. May the face of the Lord shine upon you. And may the gracious hand of our God be upon you. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, everybody says and agree. Amen. 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 Bakit po may Gospel Coalition Church? Anong dahilan? Anong mission natin? Our mission is to glorify God. Paano yun? By proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Sa madaling salita, anong gagawin natin? Sharing Christ, changing lives. Sabihin niyo po sa katabi niyo, sharing Christ. Yun po ang makapagbabago ng buhay. Amen? Si Jesus. So, sa July 28, ano pong meron? Ano pong meron? Parang mahina eh. Fifth year na natin, no, bilang isang independent na local church. Kaya po magsama-sama tayo at yung gusto nyong isama para makipagdiwang sa atin, yan ay kaibigan mo, kapamilya mo, kaklase mo, no, kamarites mo, no, sama mo. At magdiriwang tayo sa kabutihan ng Panginoon. Amen? Sige po, a round of applause para sa Lord. Hello mga online viewers and subscribers! Thank you sa pag-attend nyo ng aming OWS every Sunday. So, thank you sa patuloy niyong panonood sa ating YouTube, sa Facebook, maging sa pakikinig sa Spotify. So, we're so happy na patuloy ka namin, lagi namin kayo nakakasama sa panonood. So, sana marami kayong natutunan sa mga napakinggan nyo today kay Pastor at nakasama din ba namin kayo sa pagpupuli sa kanya. So, sana huwag niyong makalimutan at patuloy niyo i-apply yung mga salita ng Panginoon. And nga pala, before matapos itong video ito, pakipanoorin niyo po yung mga announcement na ipi-play po namin bago matapos ito. And nawawa patuloy niyo supportahan ng aming OWS every Sunday, 2 p.m. via Facebook, and via YouTube and Spotify. Thank you and God bless! GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Sharing Christ, changing lives.